Si Alexandra Alex Ayala ay isa sa mga pinakatanyag na batang atleta sa mundo ng tennis ngayon. Sa edad na 19, dala niya ang pangarap ng Pilipinas sa pandaigdigang paligsahan. Marami na siyang napanalunang prestihiyosong titulo, kabilang ang isang Grand Slam, bago pa man siya mag-19 taong gulang. Ngunit ang kanyang tagumpay ay hindi lamang tungkol sa mga tropeo, kundi pati na rin sa sipag, tiyaga at dedikasyon na kanyang ipinakita mula pagkabata. Pero paano nga ba niya narating ang tagumpay na ito? Ano ang sikreto sa kanyang hindi matinag na determinasyon? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Lumaki si Alex sa isang pamilyang may hilig sa sports. Ang kanyang kuya na si Miko Ayala ay isa rin sa kanyang inspirasyon sa paglalaro ng tennis. Bukod pa rito, ang kanyang yumaong lolo ang nagturo sa kanya ng mahahalagang aral sa laro na ginagamit pa rin niya hanggang ngayon. Ang kanyang ama na si Mike Ayala ay isa sa kanyang pinakamalaking taga-suporta, habang ang kanyang ina na si Riza Maniego Ayala, isang dating SEA Games bronze medalist sa swimming, ay nagbigay rin ng matibay na pundasyon sa kanyang sports career. Hindi rin matatawaran ng suporta ng kanyang tiyuhin na si Noli Ayala, isang kilalang sports commentator. Bata pa lang si Alex ay mahilig na siya sa iba't ibang sports, ngunit alam na niya agad na tennis ang tunay na gusto niya. Sa edad na 12, napansin na ang kanyang talento nang manalo siya sa prestihiyosong Les Petits As o isang junior tennis tournament sa France para sa mga batang edad 12 hanggang 14. Sa edad na 13, nagdesisyon siyang lumipat sa Spain upang ipagpatuloy ang kanyang pagsasanay sa mas mataas na antas. Isa siyang scholar sa Rafael Nadal Academy, kung saan siya nagsanay sa ilalim ng gabay ng maalamat na tennis player na si Rafael Nadal. Sa akademya, hinangaan niya si Nadal hindi lamang dahil sa kanyang galing sa laro, kundi pati na rin sa kanyang matibay na focus at pambihirang mental composure. Hindi madali ang kanyang naging pagsasanay dahil kinailangan niyang lumayo sa pamilya at sumabak sa mas mahigpit na training. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy siyang nagpursige upang maabot ang kanyang pangarap. Alam mo ba na isa si Alex sa ilang kaliweting manlalaro sa mundo ng tennis? Ayon sa pag-aaral, tanging 10% ng populasyon ng kaliwete, ngunit 23% ng Wimbledon singles titles ay napanalunan ng mga kaliweting manlalaro, tulad ni Martina Navratilova, Jimmy Connors at John McEnroe. Ang pagiging kaliwete ni Alex ay isang advantage sa laro, kaya naman mas lalong nahasa ang kanyang galing sa court. Maliban sa kanyang talento, may taglay din siyang katangian ng ibang magagaling na atletang Pilipino, tulad ng tapang at determinasyon ni Manny Pacquiao. Lumaki siyang nakikipagsiksikan sa harap ng telebisyon kasama ang pamilya upang panoorin at ipagbunyi ang tagumpay ng mga atletang Pilipino sa iba't ibang larangan. Sino ang mag-aakala na balang araw, siya mismo ang magiging inspirasyon ng mga kabataang nangangarap rin sa larangan ng sports? Noong 2019, opisyal na inilunsad ni Alex ang kanyang career sa Junior Grand Slam nang sumali siya sa US Open. Sa parehong taon, kinilala siya bilang 2019 Milo Junior Athlete of the Year, isang patunay ng kanyang talento at dedikasyon sa tennis. Hindi nagtagal, noong 2020 nakamit niya ang kanyang unang Grand Slam title sa Australian Open Girls Doubles event. Sa parehong taon, umabot din siya sa finals ng French Open Girls Singles Competition at umangat ang kanyang ranking sa junior rankings na naging pangalawa sa buong mundo. Mas lalong lumakas ang kanyang pangalan sa mundo ng tennis nang makuha niya ang isang malaking panalo sa French Open noong 2021. Isang tagumpay na naging espesyal lalo na't ito ay kasabay ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Ngunit hindi lang ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Noong Setyembre 2022, isinulat ni Alex ang kanyang pangalan sa kasaysayan bilang kauna-unahang Pilipina na nagwagi ng Junior Grand Slam Singles Championship. Tinalo niya
ang number 2 seed mula sa Czech Republic sa girls singles final ng US Open na ginanap sa USTA Billie Jean King National Tennis Center sa New York. Noong Marso 2020, ginawa ni Alex ang kanyang debut sa International Tennis Federation Women's Circuit kung saan napanalunan niya ang kanyang unang professional match. Dahil sa kanyang pagsisikap, noong Enero 2021, umakyat siya sa top 1,000 ng Women's Tennis Association rankings matapos masungkit ang titulo sa unang leg ng isang torneo sa Spain. Sa parehong taon nakakuha rin siya ng wildcard sa qualifying draw ng Miami Open, ngunit hindi pinalad sa unang round. Patuloy niyang pinapatibay ang kanyang laro nang makarating siya sa kanyang unang ITF doubles final sa Spain noong Agosto 2021. Pagpasok ng 2022, mas lumawak ang kanyang karanasan sa internasyonal na entablado. Noong Agosto, ginawa niya ang kanyang debut sa WTA Tour Main Draw sa 2021 Winners Open sa Cluj-Napoca, Romania, matapos makatanggap ng wildcard. Bagamat hindi niya naabot ang finals, isang malaking hakbang ito sa kanyang profesional na karera. Muli siyang nabigyan ng wildcard para sa WTA 1000 debut sa 2022 Miami Open, ngunit hindi rin pinalad. Gayunpaman, pinatunayan niya ang kanyang kakayahan nang lumaban siya para sa Pilipinas sa 2021 Southeast Asian Games na ginanap noong Mayo 2022. Dito, nakapag-uwi siya ng 3 bronze medals sa women's team, mixed doubles at women's singles. Isang bagong milestone ang naabot ni Alex noong 2023 nang maging kauna-unahang Pilipina sa Open era na nakatalo ng isang top 10 player simula nang ilabas ang WTA Tour rankings noong 1975. Opisyal siyang sumabak sa mas mataas na antas ng kompetisyon nang lumahok siya sa qualifying draw ng Australian Open. Bagamat hindi siya nanalo sa kanyang unang laban, ipinakita niya ang kanyang husay sa 3 matitinding set. Sa parehong taon, matagumpay siyang nakapasok sa 2023 Thailand Open matapos dumaan sa qualifying rounds. Umangat ang kanyang ranking sa top 200 WTA noong Agosto at naitala ang kanyang pinakamataas na ranggo bilang world number 191 noong Setyembre 18, 2023. Isa sa mga highlight ng kanyang career ang 2023 Asian Games kung saan nag-uwi siya ng 2 bronze medals sa women's singles at mixed doubles kasama si Francis Alcantara. Pagpasok ng 2024, sinimulan niya ang season sa Canberra Tennis International kung saan umabot siya sa finals ng doubles event kasama ang isang Brazilian partner. Naging mabunga rin ang kanyang kampanya sa 2024 Miami Open kung saan nakatanggap siya ng wildcard sa qualifying draw. Sa laban na ito, ginulat niya ang mundo nang talunin niya ang dating world number 5 sa straight sets sa unang qualifying round. Sa pamamagitan ng isang main draw wildcard entry, pinataob niya ang 2 seeded players sa unang bahagi ng kompetisyon na naging isang malaking tagumpay na nagdala sa kanya sa ikatlong round ng isang WTA 1000 event sa unang pagkakataon. Ngunit ang tunay na highlight ng kanyang kampanya ay nang talunin niya ang world number 5 na si Madison Keys. Ito ang kanyang kauna-unahang panalo laban sa isang top 10 at top 5 player at siya rin ang kauna-unahang manlalaro na nasa labas ng top 100 na umabot sa round of 16 ng isang WTA 1000 event sa 2025 season. Sa quarterfinals, nakatanggap si Alex ng walkover mula kay Paula Badosa na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na makaharap ang dating world number 2 na si Iga Swiatek sa semifinals. Isang hindi inaasahang resulta ang naganap ng talunin ni Alex si Iga sa straight sets na nagpakita ng isang napakalaking pagkadismaya sa torneo. Sa kanyang pagsulong sa semifinals, siya ang naging unang Pilipina sa kasaysayan na nakarating sa ganitong yugto ng isang WTA 1000 tournament. Dahil sa kanyang kahangahangang kampanya, nakapasok si Alex sa top 100 ng WTA rankings sa unang pagkakataon sa kanyang karera. Ito ay isang malaking personal na tagumpay para sa kanya, pati na rin sa kanyang koponan
na walang sawang sumuporta sa kanyang paglalakbay. Ipinahayag ni Alex na hindi pa dito nagtatapos ang kanyang layunin, kaya't patuloy pa rin siyang magsusumikap upang maging isang regular na pangalan sa malalaking torneo ng WTA Tour. Ano sa tingin niyo ang susunod na magiging hakbang ni Alex sa kanyang career? Magiging regular, kaya siya sa malalaking WTA tournaments? I-comment niyo ang inyong opinyon sa comment section down below at huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe para sa iba pang updates. Salamat sa panonood!